Alam niyo yung salitang ano, ukoy? Ukoy is ano yan eh, pagkain yan na yung prinito na nilagay siya ng harina na gawa siya sa ano, pwedeng saging, pwedeng patatas, pwedeng saging, patatas, saging na kardaba ha, yung ano yung hilaw. Tapos i-slice nila yun na maliliit, tapos lagyan ng harina, tapos ipiprito, gaya nito. So ukoy na ang tawag. Pero ito kasi hindi siya, parang ukoy siya no. So pag taga-Bicol ka, taga-Luzon, ukoy tawag nito. Amin ukoy yung tinutukoy ko na nilalagyan ng ano, ng harina na kulay orange tapos piprituhin. Tapos maliban naman sa yun ng gawang saging or sa patatas, minsan naman ay carrots, minsan naman ay sayote. Basta anything no na hiniwa ng ganito tapos pinagsama-sama siya. Yan. Parang ganun, tapos dikit-dikit yan. Tapos snacks na siya, no? Minsan naman ulam, depende kung anong trip nila sa buhay nila sa bandang Bicol area. Ukoy, I don't know, basta somewhere in Katagalugan, ukoy rin ang tawag. Sa Laguna, hindi Cavite, ukoy. So, pag titanong mo siya, parang ukoy. Ang ukoy kasi sa Bisaya, ano eh, ukoy yung, ano, yung laman dagat, diba? Yung elemento na makikita sa dagat. Na syokoy, na ukoy, na parang ganun, no? Anyway, so, pero masarap siya. Nung tinanong ko lang talaga siya, parang ukoy. Tapos yung kanyang coating ay crunchy na masarap. Hindi ko first time kong nakakain ng ganitong ano, tipo style ng fries, no. Ang natikman ko na fries na medyo weird sa akin yung lasa, na hindi ko nakasanayan, kaya weird para sa akin. Yung fries ng S&R, no. Sobrang malalaki yung hiwa tapos matabang. Hindi kagaya sa McDonald's and Jollibee na crunchy and at the same time may ala talaga siya, no. Talagang may enjoy mo siya, no. Nakasira lang ng kidney kasi maala. Ito sa masarap. Okay lang din. Not bad. Okay. So, dito tayo sa ano, sa spaghetti. Tikman na natin yung spaghetti nila. Ayan o. Tingnan nyo na lang. So, yan, may pagka-similarity, may similarity siya sa ano, sa Jollibee. Pero mas malapit siya sa McDonald's. So ang sabi ni ma'am, masarap daw to kumpara sa Jollibee kasi medyo matamis-tamis daw talaga to. Pero pag Jollibee naman kasing Pilipino, eh, sweetened style talaga yan. Okay lang. Mas masarap yung luto ko nito. So sa mga gustong ano, curious kung gaano ba ako kasarap magluto ng ano, spaghetti, eh challenge niyo ako, no. Lututuan ko kayo. Okay, anong level ng sarap ng luto kong ano, spaghetti? Yung tipong pag natikman mo yung luto ko na spaghetti, hindi mo na nanaising kumain pa ng Jollibee spaghetti or McDonald's spaghetti. Kasi gusto mo nang i-wish or ilulong mo na lagi yung aking luto na spaghetti. Pero pagdating naman sa luto o sa pagkain, sa panlasa, taste, lahat, sometimes ano yan eh, depende sa atin, no? Kanya-kanya tayo ng taste buds. Mayroong iba gusto yung matamis, iba naman gusto yung maasim, iba gusto yung dry, yung iba gusto yung basa. So sa akin, gusto ko yung ano, yung Filipino style na medyo sweet din. Yun na nga yung estilo ko. Yan sa Jollibee, maganda rin, masarap din yung. Tapos meron akong kakilala na nagluto siya ng ano, na Italian style spaghetti na masarap din, no? Ang nilagay niya talaga, ayan na lang, kamatis.
Ngayon, kung legit yung sinabi ni ate, kung totoo yung sinabi ni ating cashier na mas masarap daw ang itong spaghetti ni Popeyes kumpara sa Jollibee spaghetti. So, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi kami kapareha ng taste buds. Kasi ako mas gusto ko sa Jollibee over Popeyes. Okay, so ito naman. Okay. So, tapos ko nang tikman lahat. Tapos ko nang dilasap, ninamnam kung anong lasa niya. So, yun lang. Ito yung pwede kong makakabing wait lang ha. Wala, parang boring yung lasa niya pero masarap siya. Pero kung i-compare mo talaga sa ang alam niyo kasi mahalaga. Ang mahalaga kasi kapag meron tayong parang benchmark, no, kung sabihin ng mga taga Iloilo, na benchmark sa kalinisan, benchmark sa kagandahan, aesthetically, lush greenery, peaceful, peace and unity, no? So benchmark talaga ang Iloilo City. And progressive city. So, Iloilo City ang benchmark kumbaga, no? So para sa akin, okay lang sa akin kung sasabihin sa akin na gaya-gaya po tumaya ako sa syudad ng Iloilo kasi ginaya ko daw yung estilo ng kanilang ng kanilang coastal road, yung kanilang hindi pala coastal road, yung kanilang boardwalk. Ano ba tawag? Hindi din boardwalk, nakalimutan ko yung term. Esplanade, no? Di ba gayahin ko yung yung esplanade ng Iloilo. Okay lang, maganda rin naman, di ba? Yung peacefulness, no? Yung kailang urban planning development, very good. So, good job, no? Talagang kapag kami tayong nakikita, napupuntahan, na-experience, no? Ng mga pagkain, lugar, bagay, serbisyo, kung ano pa man, napakahalaga ho nun kasi doon tayo magbabase sa mga bagay-bagay kung masarap ba yung ating bagong natuklasan at natututunan at natikman, di ba? So ngayon, salamat sa Jollibee, Mang Inasal, McDonald's, Shakey's, Wendy's, KFC. Dahil doon, tsaka Brutos, Orange Brutos nun ang Cebu, the best talaga. So, pag ipagtabi si Jollibee, McDonald's, Orange Brutos, Popeyes, Wendy's at kung ano pa mga fast food restaurant, fast food chain dito sa Pilipinas, talagang ang magwawawi sa akin ay si Orange Brutos. So in short, si Orange Brutos ang gusto ko. Mantagin nyo ha, sobrang mahal ko na ang Jollibee, McDonald's. Pero nung natikman ko si Orange Brutos, talagang wala, iris lahat ng ng sarap na experience ko sa kanila.
So, yung lasa ni Orange Brutus na fried chicken. Fried chicken ha, sobrang dami. Napaka-common sa atin ng mga Chicken Joy, mga fried chicken. Kahit sa mga kani, lahat ng marami, halos lahat ng mga restaurant na mga fried chicken. Halos lahat ng mga fried chicken na masarap na natikman ko sa mga birthday parties, mga fiestas, o kung ano pa mga okasyon. Natikman ko na, masasarap. Pero nung natikman ko yung lasa ni nung natikman ko ang Chicken Joy ni Orange Brutus, hindi ko talaga in-expect na masasarapan pa ako. So, para ano, Orange Brutus Chicken Joy, put the quality or the taste or the standard very high. Ganun. Orange Brutus is the best. Okay na, so tapos na tayo dito sa Popeyes. So thank you for watching. So sana nagustuhan nyo. Ano sa tingin nyo? Agree ba kayo sa sinabi ko? Relate ba kayo? Kasi kanina habang kinakain ko to, medyo naiintindihan ko na bakit pala na itong mga Pilipino, kahit na sa sobrang tagal na ho nilang naninirahan sa Amerika, sa US, still naglulong pa rin sila ng Jollibee. Still nagkikrib pa rin sila ng mga Filipino food like Mang Inasal in Jollibee, no? Kaya pala dumating sa point na si Jollibee owner naglagay ng branch sa US, and I don't know kung Mang Inasal kung meron na ba. Parang meron yata, no, sa New York. So meron ng Mang Inasal sa US, meron na rin Jollibee. Ibig sabihin nun, ang mga Pilipino kahit pa 10 years, 20 years, 30 years nang naninirahan sa US, still craving pa rin nila yung Filipino food restaurant, no? Yung mga Jollibee for example. Kasi ito pala yung lasa ng sa Amerika sa US, medyo may pagka-boring, no? Para sa akin, naboboard ako, parang ano siya. Hindi siya ganun ka savory, no? And rich yung kanyang flavor o yung kanyang lasa. So that's all for this video. Thank you for watching and bye bye.